Nasubukan mo na bang gumawa ng pichi-pichi kahit walang steamer? Kung hindi pa, para sa iyo ang recipe na ito. Dali lang ito gawin, ilang sangkap lamang ang kailangan. Kaya kung gusto mo rin at interesado ka, tara, samahan mo ko hanggang dulo. Sa recipe na ito, gagamit po tayo ng ginadgad na kamuting kahoy. Hindi ko na naipakita sa inyo mga mi, pero nagadgad ko na po ito gamit ang maliliit na ipinanggadgaran. Then, kailangan po natin itong pigaan. Yes, mga mi, kailangan po talaga para hindi pumalpak itong ating pichi-pichi. Pagkatapos ito, sinukat ko na rin para may idea kayo kung ilang cups na grated cassava yung nagamit ko. Kabuuan naman mga mi, nasukat ko po ito ng 3 cups. Dahil okay na yung ating kamuting kahoy, set aside muna natin at dito naman tayo sa ating kawali. Ito pala mga mi, gumamit pa ako dito ng 3 cups na coconut milk, nag-add ako ng kaunting asin, ng 1 cup na white sugar. Sa proseso nito, kailangan po napapakuloyin natin itong gata. Bago nga ito kumulo mga mi, eto nga po't ilalagay ko naman itong ubi flavoring. Pero ito mga mi, optional lang naman ito, pwede naman kahit hindi na kayo maglagay. Continuous ko lang po pala itong hinalo para maiwasan na masunog yung ilalim. Mga ilang minuto nga lang pong nakalipas mga mi, eto nga po't kumukulo na. Kaya naman indikasyon na po na ilalagay na natin itong ating mga kamuting kahoy, mga mi. Sa recipe po pala na ito, importante talaga na papakuloyin natin yung ating gata. And take note mga mi, kailangan po yung apoy, sakto lamang po yung init niya, wag po masyadong malakas. Para hindi po mabigla yung pagkakaluto nitong ating pichi-pichi. Sa proseso naman na ito mga mi, kailangan lamang natin dito na continuous yung paghahalo. Para hindi po masunog ang ilalim at pantay-pantay po yung pagkakaluto mga mi. Habang tumatagal nga at ilang minuto na nakakalipas, nagiging ganito na nga po yung itsura niya. Unti-unti mga mi, medyo bumibigat na po siyang haluin. At makalipas pa nga lang pong ilang minuto, kung mapapansin nyo, medyo makunat na po yung texture niya. Kaya napaka-importante po talaga na pipiga natin yung kamuting kahoy ng mabuti para hindi po ito masyadong malabsa or malambot mga mi. Lumipas pa nga pong 25 minutes, eto na nga po yung itsura niya. Sa mga puntong ito mga mi, kung mapapansin nyo, malinis na nga po itong kawali. At yung texture niya, medyo malagkit na makunat na nga po ito. Kaya naman sa mga pagkakataon nito, pwedeng-pwede na po yan. Dito naman pala tayo, kailangan lamang po papalamigin natin ito na maayos. Pero yung nangyari sa akin mga mi, hindi ko na nga naantay pa na sobrang lumamig ito. Nagmamadali ng mami, kaya naman nga po ito, agad-agad po, hinulma ko na. Bali 1/3 cup po pala yung sakata na ginamit ko dito, shinape ko nga lang po siya ng pabilog. Pagka-shape ko nga lang po ng pabilog, dinirekta ko naman nga dito sa ating kinayod na niyog. Ating kinayod na niyog, lagyan nyo po ng white sugar at saka ng sesame seeds kung meron po kayo. Toasted sesame seeds mga mi, para mas masarap at mas mabango. Makalipas nga lang pong ilang minuto, eto na nga mga mi, at nakapagluto na tayo ng pichi-pichi. Naman sa mga namumroblema dyan na walang steamer pero gustong gumawa ng pichi-pichi, ay naku mi, pwedeng-pwede ito sa inyo. Pang merienda, patok sa handaan at pwede ring pangbenta. Kaya naman kung hindi mo pa ito nasusubukan, subukan mo na.